kababayan nito, nitong sunod dating pag-uusapan, malabo na rin kaawaan ito ng taong bayan kasi wala fake news peddler. Nakukuha nyo yon, tagapagpakalat ng fake news dito sa ating bansa. Pakinggan po natin. Kasi sabi po dito, si Tito Sen daw ay tinawag na wrong opinion ng pahayag ni Amy Marcos daw, mga kababayan, patungkol daw po sa pork issue. Yung mga budget na chinap-chap and then inilagay daw po sa ayuda para pagulungin laban kay Sara Duterte. Anyway, ito i-play po natin. Sa dami ng tirada ni Senator Amy Marcos kaugnay sa 2026 budget at investigasyon sa flood control scandal, isa lang ang sagot ni Senate President Tito Soto. Alamin natin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. She's entitled to her wrong opinion, own opinion. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Senate President Tito Soto sa pagsagot sa mga banat ni Senator Amy Marcos sa tinawag niyang giniling ang pork sa General Appropriations Act of 2026 para hindi masyadong halata. Banat kasi ni Senator Amy, nakatago ang tinawag niyang soft pork sa mga ayuda ng pamahalaan. Paliwanag ni Soto, maituturing na pork ang isang budget na pinakialaman ng isang mambabatas. Tama. At pumoporsyento rito kapag pinatupad na ang isang proyekto. Parang naging pork yung gusto mong magkaroon ng medical assistance sa mga private hospitals kasi hindi kasya sa mga government hospitals, sa mga kababayan natin. Parang naging pork yun. Alam mo kasi yung problema yung pagka nagninikpiking ka na Binara rin ni Soto ang anyay isa pang wrong opinion ng presidential sister na para ito sa nilulutong bagong impeachment na isasampa laban kay VP Sara sa Pebrero. May probisyon na anya sa GAA na nagbabawal sa mga politiko na makialam at sumabay sa mga ayuda distribution na siyang na-highlight ng Pangulo ng kanyang lagdaan ng Republic Act number 12314. Ayan. Alam nyo kasi, mga kababayan, ganito po yan. Kung yan ay gagamitin para po sa impeachment ni Sara Duterte, di sana yan ay nakahanda para doon sa mga politician na katulad ng mga congressman na pipirma para ipa-impeach ito pong si Sara. Kaso ang problema, may anti-epalo Di ba kung titingnan nyo, sinabi ng presidente na bawal po umepal ang mga politiko dyan po sa pamimigay ng ayuda na yan. So ngayon, hindi rin po mapapakinabangan yan ng mga kongresista at iba pang mga politiko. So parang ang mangyayari dito, kaya po inilagay doon yung ibang mga budget, mga kababayan, para po talaga itulong sa mga kababayan po natin na nasa laylayan ng ating lipunang ito. Ano po yung mga kapos sa buhay at kapos ang kita, mga kababayan. So ngayon, ituloy pa natin. Kaya sa ayuda distribution ng DSWD sa mga bakwit sa Albay, tiniyak na walang kasamang politiko sa pag-aabot ng mga tulong kahit wala pang nababalangkas ang kagawaran na guidelines para sa pamamahagi ng tulong tuwing may kalamidad. Pero para kay SP Soto, kung tuwing babalangkas ng nasyonal na budget ay kailangang isaad doon ang anti-EPAL provision, mas maigi na anyang bumuo na ng hiwalay na batas para rito. Tama. Sa issue naman ng pagkwestiyon sa Supreme Court sa legalidad ng unprogrammed appropriations, tiwala siyang papanig sa gobyerno ang kataas-taasang hukuman dahil ang natira namang UA ay mahalaga para sa seguridad ng bansa. Hindi rin pinalagpas ni Soto ang isa pang pahayag ni Senator Amy na nililimitahan ang mga taga-minorya na makapagtanong kaugnay ng mga malalaking pangalang sangkot sa flood control scandal. That's, ikabi ko nga invento. I don't know who's that silly fool who told her na mayroong ganun, na bawal imbestigahan o bawal pag-usapan o bawal. There's no such thing. So the accusation is again unfair and baseless. As I said earlier, she's entitled to her wrong opinion, her own opinion. Pag-uusapan pa naman daw nila ni Senator Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue ng pagpapatuloy ng pagdinig sa flood control scandal. Ngayon, mga kababayan, ito tanong ko sa inyo. Kapag ba ang isang tao ay nag-iimbento ng kwento, ano ba tawag doon? Di ba fake news peddler? So ibig sabihin, mga kababayan, ito pong si Senator Amy Marcos di umano ay may pagka-fake news peddler. Kasi nga, nagpakalat siya ng maling impormasyon at inimbento lamang po niya. So ngayon, paano natin maihikayat yung mga kababayang Pilipino po natin na huwag magpakalat ng fake news kung mismong yung senadora
nagpapakalat po ng fake news. Di po ba mga kababayan, paano natin pupunahin yung mga nagpapakalat ng fake news kung mismo si Senator Amy pinagmumulan ng fake news? Kahit nga si Vice President Sara Duterte may pagka-fake news peddler din. 'Di ba, pinagmumulan din ng fake news. Pero alam niyo yung maliwanag dito mga kababayan, yung mga binitawan ni Tito Sen na si Senator Bato ay pwedeng ipaaresto ng Senado once na may importanteng botohan. At ang isa pa dyan mga kababayan, maliwanag din sa sikat ng araw na talagang talagang itong si Senator Bato hindi na po nagpaparamdam. At maliwanag din sa sikat ng araw na sinoplak ni Tito Sen mga kababayan na mga kasinungalingan ni Senator Amy Marcos. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga isyong ito na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang opinion ninyo. Hingil po dyan mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng ilan sa inyong mga komento at bati-bati na rin po mga kababayan. Pero habang nabati tayo at nagbabasa, lagi ko naman po sinasabi na huwag po natin kalimutan na i-follow po ito pong ating Facebook page mga kababayan. At yan po yung ating ginagamit na Facebook kasi nga na-hack yung una nating account. So anyway, mga kababayan, shoutout po kay Ma'am Dolly Babes Shoutout din mga kababayan kay Ma'am Chay Cheer. Ayan, kay Ma'am Annalyn, si Reza Force, mega love shoutout po. Kay Mama Dolly Babes, mega love shoutout din po sa inyo. Anyway, mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video dito sa Vengador mga kababayan at mga upload at live ng iba natin mga kasamahan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng mga ads mga kababayan dito po sa Vengador. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po. Maraming salamat po.